Hindi ako nag-a-agree sa inyo. Hindi tayo talo. Yes. Why? Bakit tayo binabakbakan? Bakit walang humpay yung marketing? Bakit walang humpay yung paninira? Bakit may impeachment hinday? Kasi nandito tayo. Yes. Kasi malakas tayo. Kailangan bakbakan. Kailangan tuloy-tuloy yung bakbak nila. So this is not a wake. This is not a funeral unless it's theirs. Oh. Yes. Oh. This is not a wake. This is not a funeral unless it is theirs. Ay, ilibing daw sa hukay ang administrasyon, guys. Around 100 Duterte supporters camp overnight at EDSA Shrine. Uy, nakakatakot naman. Meron kasi ako nakita. Alam niyo naman ako, makalkal ako sa social media. Meron akong nakitang video. Pero lagyan natin ng kwento. Lagyan natin ng konteksto kasi mga kochero, ipinapakalat ngayon. Ito, kapag inapi mo ng inapi ang mag-amang Duterte, lalo lamang silang napapamahal sa bayan at lalong tumataas ang galit ng tao sa mga kumakalaban sa kanila. Sabi ni Tupac Nelo. Delikado na mga kochero. It will be the funeral of the administration, sabi ng isang political pundit. It will be the funeral of the administration. Ililibing sa hukay ang administrasyon mga kochero, sabi ng isang political commentator. Saan ko narinig yan, yung ililibing sa hukay? Dito ko narinig yan sa post na to. Ang sabi sa X nitong isang DDEBs, maswerte tayo, may kakampi tayo sa Senado, tinanggal nila lahat sa posisyon. Lahat ng mga Duterte appointees at mga related sa Duterte. Hindi naman ako magtataka kung bakit ganun. Kasi nga naman, syempre, kapag ikaw ay mag-a-appoint ka ng taong pinagkakatiwalaan mo. It goes without saying. Wala namang masama dun eh. Pero ito kasi yung laman ng video. Hindi ko alam kung kaninong video to kasi basta nakita ko lang siya. Itong parte ng video na to, sinend sa akin to. So, ito, yung nagsasalita, kilala naman natin lahat to. Mukhang nakakakain na siya. Mukhang hindi na po siya gutom. Okay, panoorin natin. Hindi ako nag-a-agree sa inyo. Hindi tayo talo. Yes. Why? Bakit tayo binabakbakan? Bakit walang humpay yung marketing? Bakit walang humpay yung paninira? Bakit may impeachment hinday? Kasi nandito tayo. Yes. Kasi malakas tayo. Kailangan bakbakan. Kailangan tuloy-tuloy yung bakbak nila. And the only reason they're continuing, kasi pwede na sila banjing na, dami nilang pera, di ba? Banjing na lang sila, talo na yung mga yan. No, bakit pa sila nangangampanya? Bakit kailangan nila ng artista? Bakit kailangan nila ng mga call armies na nandun sa HQ? Yes. Bakit? And they keep coming. They spend a lot of money on us. Tinutol tayo, tinutol sila, nagpapakawala ng kung ano-anong chismis, kung ano-anong masasamang salita, pinapaimbestiga sa NBI. Thank you, sir. Ako yun. Bakit? Bakit may sila tumitigil? Kasi tignan nyo, nag-grant si Inday online. Okay. The only thing they can come up is kasuhan siya. Bakit? In spite of the rant, dami nagsasabi, she shouldn't have done that, she shouldn't have done that. Hindi. Imbis na mawala ng loob ang mga tao, nabuhayan tayo. Yes. Ano nangyari? Hindi nyo ba nakikita, we are coming together. Why do they have to keep doing this? Kasi pagdating ang 2025 elections, and the one thing that is stopping them from absolute victory is us. Yes, correct. Mismo. Kumapit tayo, naniniwala tayo, we want the governance that we got from 2016 to 2022. Gusto natin safe yung kalye. Gusto natin may healthcare. Miss na miss ko yung 100 million a month sa PJ. Yes. Nami-miss ko yung free speech. Diba? Kung call lang, di ba lahuraan na lang tayo online. Okay lang yun because that is free speech. Pero anong ginagawa nila ngayon? Kinakasuhan tayo. Imagine nyo, nagpatawag ng vloggers, nagsusumbong congressmen against vloggers. Bakit? Nasaktan sila. Nasaktan sila and we keep going. Hindi nila tayo na-convince. Yung iba sa atin nilapitan, inofera ng pera, tinanggap pa? No. Hindi malunok eh. Ang hirap. So think of it this way, it's not a bad thing that they keep coming after us. It means nandito tayo. It means we are so strong. The only thing they can throw at us is money. Okay.
O sige, may pera sila. Pero hindi nila mabili ito paninindigan natin. Yun ang Yun. Bakit tayo nandito? May paninindigan sila. Ano mga kakampi natin? Maswerte tayo, may mga senador tayo. But beyond that, sino ba kakampi natin? Who are still in power? Tinanggal lahat ng Duterte appointees. Tinanggal lahat ng mga related sa mga Duterte. Tinanggal lahat ng anybody who said anything nice about former President Duterte or Vice President Inday Sara. Tinanggal na nila lahat sa gobyerno. Walang in power, pero takot pa rin sila sa atin. Where is that fear coming from? Yung fear na hindi sila mahal eh. Yun. Hindi nila mabili yung pagmamahal. Yun. Respeto. Bakit? Di ba? Bakit nakaandal tayo? In 2016, the odds were against Duterte. Mayor siya ng Davao City, never held a national position, pero from mayor of Davao City, naging presidente. Bakit? Bakit? Kasi nandun tayo. Sino kayo? But don't forget how powerful you are. That we were able to pluck a man from Davao City and put him in the presidency kasi dala niya yung mga pangarap natin. Mismo. So this is not a wake. This is not a funeral unless it's theirs. Oh. Yes! Ah. This is not a wake. This is not a funeral unless it is theirs. Ay. Ilibing daw sa hukay ang administrasyon, guys. Hyperbolic statement lang yan. Parang ano nga to parang pep talk. Parang pang-hype lang sa mga nandyan. Ano? We are not unless it's theirs. Yes! Hindi ko narinig. We are not here to celebrate their victory because they're going down. Mismo. That's why they're Yun. fighting us so hard because they don't know how to love and we have not loved them. No force stronger in the world than the way we love President Duterte and the way we love him. Maraming salamat po. Senator Marcos, Senator Go. Thank you kasi tumatakbo kayo. Thank you, Yes. Sir Ipet. Thank you, Nasipingan Sir Jimmy. Because they're running. Si Jimmy Bondok pala andyan. Bayan. Sa 2028 na. Ayun na naman tayo. Ayun na naman tayo. Sorry. So, bakit? We need them there. We need somebody in power who will be our voice. Kasi yung mga nakalagay sa pwesto, they don't speak for us. Mismo. In fact, kalaban natin sila. Correct. Hindi mo kinakasuhan na vloggers. Lantakin mo yung pikon ng isang tao, magsusumbong sa NBI, minamalain kami ng vloggers. Really? Congressman ka, may immunity ka, may pera ka, may power of the purse ka, may influence ka. Ang gaganda ng mga kotse niya. Tapos tayo, hamak na vlogger, natatakot sila. Nasasaktan sila. Galing ang pangaraw natin, di ba? Tapos nagsumbong sa NBI. Akala nila, hindi tayo makaroon. Hindi kaya meeting ng mga vloggers. We're not here because natatalo tayo. We're here because we're fighting. Yes. We're here kasi hindi nila kinaya tayo in 2016 at hindi nila tayo kakayanin in 2025. Yes. Hindi tayo makaroon. So that is my point. We're not here because natatalo tayo. We're here because we're fighting. Yes. We're here kasi hindi nila kinaya tayo in 2016 at hindi nila tayo kakayanin in 2025. Yes. Ayun, hindi raw kakayanin. Okay. Puntahan natin yung rally nila. Nag-rally kasi sila nitong nakaraan dyan sa EDSA Shrine, di ba? Ano nangyari? Ilan sila doon? Ay, 100. Around 100 Duterte supporters camp overnight at EDSA Shrine. Uy, nakakatakot naman. Meron pang pa-fake news meron pang pa-fake news itong si Harry Roque. Nung sinabi niya, 5,000 daw, umabot daw ng 5,000. Magta-traffic na sa EDSA nun. Magta-traffic na sa EDSA Shrine nun kung 5,000. Nag-traffic ba? Parang hindi naman. Alam nyo pa, ang matindi dyan, mga kojero. Kaya lang maraming tao doon kasi binabayaran. Binabayaran pa, sabi ng PNP. Iisandaan ng sabihin na natin, bigyan natin sila ng konti na mga dignidad. Sabihin na natin, nung last day na lang, sabihin natin umabot sila ng 500.
Tingin nyo, yun yung nakakatakot? Ni hindi nga kayo nakapaghakot eh. Pinagtatawanan nga kayo sa buong mundo. Sinubukan yung mag-EDSA 3, kaso palpak, supot. Ano nangyari? O yung mga loyalist nag-rally, ilan ang lumabas? Ilan ang turnout? 1,400 if I'm not mistaken. Hindi pa all out yun. Napagtripan lang yun kasi nag-rally ang mga DDS. So, ano pa? Naglabas ng announcement ang INC, di ba? Alam nyo kasi mga kotsero, hindi ho talaga susuportahan ng INC si Sara Duterte. Kasi, bakit ka na nga naman susuporta sa isang taong baliw, magnanakaw, at yung tatay niya aminadong mamamatay tao?